Alright? Etong kung paalala ko po muli sa inyo, ako ang pinakaunang-unang biktima. Well, si Percy Lapid dahil nagbuwis siya ng buhay. Alright? But October, 'di ba siya namatay? But in terms of panggigipit, pangkakaso, panghaharas, 'di ba, pananakot and everything, si Maharlika ang pinakaunang sinubukang sindakin ng mga kawatan, sindikato, smuggler, kidnapper na si Liza Tanas, na si Bangag Jr. At ngayon nga ay si Vice President Inday Sara at kayo na mga nanonood na pilit na ginugurgur yung ating malayang pananalita, malayang pagpapahayag, malayang ekspresyon na tayo ay sukang-suka sa mga jutang ginimes na gobyerno ni Bangag. Nakakaawa ang mga Pilipino, nakakaawa kayo. Hindi po ito laban lang namin ng mga vloggers na nagsasalita, kundi laban ito ng bawat Pilipino. Kasi nga, kung ang Vice President na tumulong kung bakit naging presidente ang Bangag niyong presidente ngayon, na kung saan nangako ng budol, nakipag-tandem sa mga Duterte para daw sa continuation ng pagbabago o pagpatuloy ng mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte, kasama na nga po yung war on D na yon o war on polvoron. The problem, nabudol tayong lahat. Malaking pagkakamali ko, pagkakamali ni Inday, pagkakamali natin na sumuporta dito sa mga magnanakaw. Kaya nga, dapat isip natin na once na magnanakaw, always na magnanakaw. Na once na judictus benedictus, magugurgur na lang yan, di ba? Huling hininga na lang yan, judictus benedictus. Once na evil, evil talaga yung mga yan. Now, let's talk about this. Recently, okay, I think unahin na natin si Inday Sara, no? Mga palangga, ito ay ganti ng mga jijimonyo kay Inday sa ating lahat. Panakot ito na hindi tayo na pwedeng magsalita, hindi tayo pwedeng mag-express, or else gugurgurin tayo, kakasuhan tayo. Sa Pilipinas kasi, mga kababayan, kapag ordinaryong tao ka, nagtatrabaho ka ng regular job mo, 'di ba? Tapos kakasuhan ka ng gobyerno, katulad ng mga buwaka ng inang yan. Well, talk about vloggers, like yung mga vloggers are just, these people are just ordinary person like you, na wala namang yaman yang mga yan. Itong 37 vloggers like me, like lahat sila, MJ, hindi po kami mayaman na katulad ng mga buwaka ng inang kalaban namin sa Congress na kinakamal nila ang pera ninyo. So, para mapatahimik kami, para matakot kami, para wag na kami magsalita, wag na kami magbigay ng aming sentimiento, grievance and everything laban sa mga bangag, ay kakasuhan ka. Why? Number one, yun nga, yung tinatawag nating chilling effect, na kung saan once na kinasuhan si Marlica, matatakot na ang ibang magsalita na vlogger kasi natakot dahil, gumastos, natakot na magorgor, ganun yung gusto nilang sa inyo, iparamdam. Kaso nga, nanindigan ako, lumaban ako sa mga buwaka ng inang yan, ulitin ko po uli, 4 cases filed ng mga jutang ginimes dito sa Amerika, 1 case dismissed, and I'm still continue fighting sa laban sa mga hinayupak na ito. So, eto ngayon ang ginagawa nila sa mga vloggers dyan kasi alam nila yan, walang pambayad sa abogado, walang pera, hindi ko naman sila yung lahat. I don't know, maybe they have friends, the lawyer and everything. And thank you sa'yo, Spokes Roque.
Attorney Harry Roque. Thank you, Attorney Glenn Chong, at sa iba pang mga abogado na tumutulong sa amin, especially sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasi ako, I'm fighting on my own dito sa Jamaica na hindi nagpapasindak sa mga buwakan ng inang yan. At ngayon, ito na nga kay Inday Sara, aside from hindi na sila natuwa sa impeachment na ginawa nila dyan sa Congress, sa kabila ng na-i-expose natin dito dahil ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas, ay binayaran ng 100 to 150 million pesos ang bawat mga sindikatong pumirma doon sa impeachment ni Inday Sara. Then, mga kababayan, ulitin natin, iparamdam natin at ipaalala natin sa ating mga palangga na gamitin ang inyong mga utak habang kayo, o yung iba lang, hindi naman kayo mga palangga ko, na tuwang-tuwa dahil in-impeach nila si Inday Sara dahil kailangan daw panagutin na nagkaroon ng 125 million, tama ba numbers ko? Okay, medyo ngarag 125 million pesos na binibintang kay Inday Sara about CF or confidential fund, which is walang basehan, puro kasinungalingan dahil ito ay pupawang kagagawan ni Lisa Tanas, ni Bangag, para i-destroy ang isang Inday Sara Duterte. So kapalit ng pagiging Duterte niya, pagiging matapang, right? Kaya ngayon, eto gusto siyang talagang tumbahin o gurgurin. Di ba sinabi naman ni Inday Sara yan, di ba? Na talagang may banta sa buhay niya and even yung kanya mga security detail last year, di ba? Pinagtatanggal yan. Si Lisa Tanas lahat ang may gawa niyan. Si Bangag lahat yan sila magkakasabuan. Okay? Now, mga kababayan. So, etong mga ginagawa sa kanya na hindi na sila nakontento sa impeachment, which is, I doubt na yan ay mariremove nila ang isang Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, utos naman to ni Lisa Tanas. An hour ago, sabi ng balita, inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga umano'y banta niya kay na President Marcos, Bangag Marcos, first dugyot, first butod, first kidnapper, first smuggler, first tsoktsakeira, first jutang Ginemes na si Liza Araneta Marcos. Okay, na sinakal niya ang kanyang unang Jonakis. Hindi pa natin alam kung Johay pa ba o Tegi na yung kanyang anak ni Lisa Tanas na inanak niya kay Puno. Okay? Nanganak yan kay Puno nung siya ay nasa kolehiyo pa. Ayon sa ating puting yung buwakan ng inang ka-jok-jokan, ka-pokpokan to the highest level. Yan ay pag tinanong mo kung nasa na yung janak niya, dahil itinago siya ng mga madre nung siya ay najuntis. Pag tinanong mo kung nasa ng anak ni Lisa Kidnapper, ay sinakal daw niya. I know, hindi pa sinabi sinakal, sorry. Ay sinabi niya, she's gone or he's gone. I don't know kung she or he. You know? So, yung hinayopak na yan. Tuloy ko lang. Okay, dahil nga daw, yun na, inciting to sedition, laban kay Lisa Tanas, dami niya kasing pangalan, no? Pasensya na kayo. At kay Tambaloslos. So, ayon kay NBI Director, itong Julol na itong Santiago na ito, Jaime Santiago, naipasa na ang naturang reklamo sa Department of DOJ. O, syempre, sino sa DOJ? Yung mga Jotang Ginemes, yun nga, si Remulla. So, lahat ito mga kalaban ng bayan. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi, kailan mapupuksa ang mga Jotang Ginemes